Hi guys! It's Nina and samahan niyo ako dito sa video na to dahil gagawa ako ng 75 pieces na chip bag. So, hindi ko man mapapakita sa inyo yung kabuuan na 75 pieces pero ipapakita ko sa inyo kung paano ko to siya ginagawa. So, eto po yung kailangan natin is ginawa ko po is A4 size na photo paper. Ayan, yan po yung gamit ko. Photo paper na A4 size. And ang kapal po niya is 115 GSM. So, ayan. A4 size po yan ha. And glossy po yung ginamit ko. 115 GSM. Yun po yung kapal niya. So, sakto lang yung kapal niya. And yung nipis niya para sa isang chip bags. So, ayan. Para naman ididikit natin yung both sides is kailangan po ng double-sided tape. So, ito po yung ginagamit ko. And pwede rin naman kapag ka magdi-DIY kayo is pwede naman kayong gumamit ng glue. Ayan. So, sa mga magdi-DIY, pwede nyo rin naman siyang itry sa typewriting, ganun, sa mga bond paper or any kind of paper kung magdi-DIY lang naman kayo. So, after ko madikitan yung isang side, and then, dito naman sa kabilang side. So, up and down po yung kailangan nating dikitan. Ayan. So, syempre, make sure nyo na walang didikit na dumi dyan, diba? Lalo na kung for business yung gagawin ninyo. So, ayan. Kailangan ilapat mo siya kasi kailangan magkapantay yung magkabilang dulo, diba? So, ayan. After nung magkabilang side na dikitan ng double-sided tape is dito naman sa part na to. Ayan. Kumbaga, para i-lock natin yung pinakalikod niyang part. Ayan. So, dito sa video na to is hindi ko paano maipakita kung paano ko ginawa yung layout para gumawa ng chip bag. So, wala pa kasi tayong time at sobrang busy pa tayo. Ayan, pero next time sana soon is magawan ko yung video kung paano ko ginagawa yung layout. So, after ko maidikit yung sa ilalim, ayan, tatanggalin natin yung dikit dyan para maipagdikit natin yung sa ilalim na part. Ano daw? Tapos, yung sa likod na part. And yung upper part is iiwanan lang na hindi nakadikit kasi si customer yung magbubukas niyan. Ayan, kasi yung ginagawa ko po is as is lang po na chip bags. And then, si customer na yung bahala maglagay ng laman. Ayan, so, kailangan ng paper crimper at bumili na po talaga ako ng malaking paper crimper na may kamahalan. Pero, sulit naman kasi for business naman. Kasi, yung sa maliit na paper crimper is kailangan ko pang i-fold ito kasi nagkakaroon siya ng guhit. So, kaya bumili na ako. Ayan. So, sa nakikita ninyo, ang purpose ng paper crimper is para magkaroon siya ng effect na ganyan. So, parang yung chichirya talaga siya, diba? Yung chip bag. So, both sides lalagyan din yung up and down. And, kailangan din natin ng zigzag pattern na scissors. Ayan. So, para magkaroon siya ng design, kung nakikita ninyo yung sa mga chichirya, diba? May ganyan talaga siya. So, ayun na nga. Kaya nga tinawag na chip bags kasi, kumbaga parang lalagyan siya ng chips. Ayun ang mga chichirya. So, ayun lang. Napakadali naman niyang gawin. And, syempre, kailangan nyo lang naman ng gamit dyan. And then, okay na. Ayan, ang bilis lang niyang gawin. So, ayan, open lang yung ibabaw. And, pwede nyo na siyang lagyan ng small candies, small toys. And, wag na lang natin pagkakaapawin. Ayan, so, pwede rin kayong gumawa ng iba't ibang size niyan. Pwede yung half nitong ginawa ko ngayon. Or, mas malaki kung may A3 size kayong printer. Pwedeng-pwede po yan. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa video na to. Ayan. So, kung may katanungan kayo, just comment down below. And sasagutan ko po yan kapag may time po ako. Ayan. Thank you so much for watching. And syempre, lalo na sa mga nagsusupport ng aking mga video na talagang tumataas po yung views ngayon. Ayan. Thank you so much for watching. And see you again on my next videos. Thank you!